Okay, so pag-usapan po natin tong latest post ni Robin Padilla about sa, well, masama kasi yung sinabi nitong si May. Sabi ni May, wala bang maglalakas ng loob na barilin bigla si Robin Padilla? Huwag niyo naman gawin yon. Mali yon. Okay, kahit galit kayo kay Robin Padilla, huwag niyong pagbabantaan ng ganyan kasi makakasuhan kayo diyan eh. Yun nga yung point kaya tayo merong impeachment ngayon kasi nagbanta yung presidente, vice presidente natin doon sa pangulo, 'di ba? Wala bang malakas ang loob, 'di ba? So ano condition dito? Wala, yung lakas lang ng loob mo, 'di ba? So ang point diyan, mga lords, yung pagbabanta masama sa kahit anong condition, 'di ba? Tama. Iibahin natin yung condition, gawin nating mas ridiculous. Yung mas madali, pag nakapula ka, babarilin kita. Oh, edi that's another pagbabanta. O di mas ridiculous yung condition pero mali pa rin, di ba? Or kapag ikaw ay pumunta sa Amerika in 2 seconds, yun, imposible yung condition nun. Tas mali pa rin siya kahit anong sabihin mo eh. Lalo na kung kaya naman ng tao na gawin yon. So sabi ni Robin na ganun, kaya parang demonyo na ang kriminal sa pagpaslang sa tao dahil sa mga katulad nito na pinangangamba niya ang pagpatay sa kapwa, eh di magalit ka rin kay Rodrigo Duterte. 'Di ba? Si Rodrigo Duterte, anong sinasabi? Ubosin ko kayo. 'Di ba? Kasi meron kasi tayong batas. Kung may pakialam ka sa batas, hindi ka dapat papatay ng kahit anong klase ng tao. Bibigyan mo sila ng due process. Ganun talaga eh. Ay nako. Ako lang ang natitira ninyong alas handang magpakulong sa ICC para ubusin ng mga kriminal. Ay. Wag mo naisin na maunahan ako dahil ang masagana at masaya kong pamilya ang handa kong ipagpalit para lamang maging tahimik at mapayapa ang kinabukasan nyo. Ay, mali. mali. Ito ba yun? Asan ba yun? Ito? Kung may pananampalataya po kayo, inshallah, manalangin po kayo, tumingin ng tawag sa Panginoon sa inyong panawagan dahil po napakasama ninyong hakbang. Ano naman yan? Sigurado naman, frustration lang yan ng tao kay Robin Padilla. Pero ako, kinokondem ko pa rin yan. Mali pa rin yan na sabihin mo sa isang kapwa mo kahit hindi mo gusto yung politika nila. Gets? So ako, nakaka-frustrate lang kasi talaga ngayong mga araw na to. Na itong si Robin Padilla, kung ano-ano yung ginagawa, kung ano-ano yung sinasabi niya. 'Di ba? So, kaya, yan yung nasasabi ng kapwa natin. Pero yung mali pa rin yun. Now, this is the question. Is this a threat or just freedom of expression? Or nothing because it didn't happen in real life? Di ba? Yari yung tanong niya kasi ganyan yung excuse ni VP Sara. Freedom of expression. So, freedom of expression din ba to? Siyempre hindi, di ba? So, nakikita natin yung hypocrisy ng mga DDS in a nutshell. Kasi ito, literal na pagbabantayan. Ang kondisyon, lakas lang ng loob. Pero, i-consider mo ba yan as a threat or freedom of expression? Yan yung, isipin yung mabuti. Hindi naman to mahirap eh. Itong mga tinatalakay natin, it's very easy to understand. It's very, not only is it very easy to understand, it's very easily digested. Diba? Pero, nakaka-frustrate eh. Anyway, susunod niya bumanat sa kanya none other than si Angel Locsin. Si Angel Locsin hindi naman yan nagsasalita ng 'di ba? Hindi siya mapasalita pero pag nag-post yan, viral talaga. Ginamit niya yung platform niya para i-call out si Angel Locsin. Okay, so sa Twitter niya yata binanatan pero ito. Nung panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento sa namumundok ka at nag-armas ka para ipaglaban ng bayan. Sabi mo pa nga, tinalo ka ng ex mo sa bundok. Sino ba yun? Sa statement mo na to, kahit pa paano natutuwa akong makita ka ulit ang dating Robin Padilla na kilala ko. At least honest ka ngayon, kuya. Okay? Good? Ang tanong ko na lang, nasa na yung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Ay, eto yun. Naalala ko to nung
kasagsagan ng sinasarado yung ABS-CBN. Sabi ko nga sa inyo, ako, naiintindihan ko yung frustration ng mga ng kalaban ng mga Dutertes nun. Kasi nire-red tag talaga sila. Naghuhugas kamay at pumipikit sa katotohanan. Oo nga, ba't di ka nagsasalita nun, Robin? Alam mo naman na hindi naman komunista tong si Angel Locsin. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid mong nating Muslim. Oy, meron akong chismis dyan. Meron kasi akong naging friend na lawyer. Nakaibigan nung dating chief of staff ni Robin. Di ba yung chief of staff niya ngayon, yung may bigote. Dati kasi babaeng Muslim yon. So, I don't know kung ba't umalis yung chief of staff na yon. Kasi nga, kung titignan mo naman kasi yung mga, bukod dun sa isang batas na push niya, yung sa Muslim burial, wala na eh. Di ba? Puro na siya DDS, puro na siya tanggol kay Digong, kay Kibuloy, di ba? Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga? Oo nga, appointed son of God, di ba? Correct. Di ba pag sa Muslim, isa lang naman yung doktrina ng Muslim eh. Wala nang iba eh. Pero, well, she's correct. Yun na lang sasabihin ko. Isa ka sa pinaka makabayang tao na kilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot na pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China, oo nga naman. Diba? DDS narrative na kasi. Alam mo si Robin Padilla kasi, nilamon na talaga siya ng Duterte narrative, ng Duterte propaganda. Isa lang naman yun eh. Kahit sinong vlogger, panoorin nyo kay. Ngayon, try nyo panoorin sila Joey, sila Sa, sila Banat Bay, kahit si Sir Jack. Isa lang naman yung naratibo nila eh. Yun yung tinatawag nating alignment. Dapat align kayo doon sa isang narrative nyo. And I would say na meron din yan sa Marcoses, di ba? Pero kayo ang bahalang niyan, ang mag-figure out niyan. Kunyari, pro-China kayo, ganyan, di ba? Ako kasi, I don't consider myself as anti-China. I'm just not giving us the West Philippines yung rights natin doon. Yun lang yung gusto ko. Pero in terms of the Chinese products, di ba? Yung, kunyari, yung BYD na lang, napakaganda nun. Kung may dream car ako, it's a BYD, hindi Tesla. Why? Because it's more efficient. Oh, yung Xiaomi daw ngayon, mas maganda na sa iPhone at saka yung mga laptops nila, di ba? So, ibig ko lang sabihin, if you cross past the politics, you would see how beautiful China is, di ba? Yung architecture na lang ng China eh. Sabi nila, maganda daw talaga eh. And ngayon, a friend of mine told me na nagbaba daw sila ng presyo ngayon kasi they wanted more tourists dun sa China. Di ba? So ako, I would really love to see na tawag dito. I would really love to see na tayo ay hindi kalaban ng kahit sino, whether it's America or China. Diba? May ano bang gusto ngayon sa Amerika? Yung Pac Silica, na lalagay sila ng factory dito ng mga semiconductors para labanan ng China kasi kulang na sa Taiwan eh. So kailangan nila dito sa Pilipinas. Well, let's talk about that in a different content. Paalala nyo sa akin, hindi ito Robin Hood na nakilala ko at hinahangaan ko. Kahit pa paano, alam kong halos pareho tayo ng landas na dinaanan. Galing sa hirap, trabaho, maaga, at inangkilig at nagpasay ng tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tano. Tama na Kuya Gising na, hindi pa huli ang lahat. Wala na, yan, Miss Angel Locsin. Indoctrinated na siya sa DDS politics. There's no turning back at this point. Lalong-lalo na ngayon na do or die na ang mga DDS ngayon pagdating sa politika eh, di ba? If ma-impeach si Sara, they have significantly less chance na manalo sa election. And even if hindi ma-impeach si Sara, mapakita sa taong bayan yung mga alleged kawalangyaan niya, wala na. It's over. Tapos na ang Duterte regime pagkatapos nun. And I would think na with everything happening in our country right now, pagdating ng election, you will choose eh. Naniniwala ako sa puso ko, napipili kayo ng iba. I'm not saying na si Lenny or si Tulfo or si Sara. I'm just saying sa inyo, think out of the box. Huwag yung popularity yung basihan nyo. Anyway, sabi ni Romel Padilla,
Siyempre, DDS narrative, nag-ingay si Angel Locsin pero tahimik sa nakawan sa baha. Hindi totoo yan. Yung pinagtanggol ni Robin, inelect yung 31 to. Nako, DDS na DDS, 32M versus pansarili mong issue. Akala ko matilino ka, pang darna ka lang pala. Talaga, dingang bato. Sumagot si Angel Locsin dyan. Kasi naaalala ko din kahit hindi ko tignan yung page ng Angel Locsin. I remember her, isa siya sa mga vocal doon sa, nung September 21, 2025, di ba? Doon sa ano noon, ayan I'm breaking my social media silence to all Filipinos corruption. Ito, naalala ko to kasi isa siya sa mga nagsalita noon giving you more strength to keep going. Watching and hearing, couldn't help but remember. Yan. Yung sa flood control, shoutouts, ayun di ba? Sa amin, ito yun. Ayan, may ebidensya siya. Ito pa. Naalala ko ito yung sa sa Cebu, di ba? So I'm just saying sa inyo na pag nagsalita si Angel Locsin about sa platform, nag-repost siya, nag-share siya, it will create a buzz kasi malaki yung platforms niya. Ano yung point ko rito? Ang point ko dito is Angel Locsin was never silent about anything. Di ba? Kaso nga lang talaga iniingatan niya yung sarili niya not to be political. Gets nyo? Kasi okay lang naman magsalita ka sa issue. Kunyari, you talk about corruption in general. Wala kang sisisihin at the Marcoses, at the Duterte. That's it, di ba? So you're talking about the topic of corruption. Kasi pag kaming mga political vloggers ang nagsalita niyan, we will be biased. Obvious naman yon, di ba? Pag DDS ang kinausap mo, si Marcos ang may kasalanan. Pag kinausap mo ang mga Marcos vloggers, si Duterte yung matanda, yung kasalanan, tsaka yung anak, di ba? Ganon. Ako kasi I wanna be in the middle. Parehas sila. Hindi lang natin alam yung extent kung paano nila sinira yung bansa. Pero parehas yan. Anyway, yun lang naman po, gaya mga lods.